Let's go to the book of Proverbs, Proverbs chapter 2. Maiksi lang po ito, 1 to 22. Oh, amen. Hallelujah. Para naman medyo samahan niyo po ako sa pagtayo ko. Amen. So let's go. Nakasulat po dyan, the value of wisdom. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Hallelujah. Yan, nakakagana mag-preach pag lahat hindi inaantok, nag-amen. Hallelujah. Pumapalakpak. Nagre-respond. Nag-engage. Ayan. Hallelujah. Huwag niyo pong kalimutan na kahit nasa sinihan tayo, hindi po kayo nanunood. You need to engage. You can say amen. You can shout. Amen. Bawal po yung tahimik dito. Verse 1. My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding, yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Verse 6, For the Lord gives wisdom. Wow. From his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice and watching over the way of his saints. Ganda na, no? Iniingatan daw ni Lord yung path mo. Wow! Grabe. Grabe talaga yung book of Proverbs. Amen. Then you will understand righteousness and justice and equity and every good path. For wisdom will come into your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will watch over you. Understanding will guard you, delivering you from the way of evil, from men of perverted speech, who forsake the paths of uprightness to walk in the ways of darkness, who rejoice in doing evil and delight in the perverseness of evil. Verse 15, kaya nyo pa po ba? Amen. Parang mas napapagod ako kaysa sa inyo. Amen. Hallelujah. Pwede kayo sumunod ng binubulong nyo lang. Parang masabay-sabay tayo nagbabasa. Amen. Nasaan na po tayo? Verse 15. Sige, basahin natin. Men whose paths are crooked and who are devious in their ways. So you will be delivered from the forbidden woman, from the adulteress with her smooth words, who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. For her house sinks down to death, and her paths to the departed. None who go to her come back, nor do they regain the paths of life. So you will walk in the way of the good, and keep to the paths of the righteous. For the upright will inhabit the land, and those with integrity will remain in it. But the wicked will be cut off from the land, and the treacherous will be rooted out of it. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. At sa mga, if you're taking down notes, my title for this morning is The Benefits of Wisdom. Amen. Come on, say the benefits of wisdom. Amen. Sa mga kasama po natin sa online, you can type that in the chat right now. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. It's really a joy to see all of you this morning. Anong nangyayari sa mga mic natin? Di ba bago to? Amen. The benefits of wisdom. Come on, say the benefits of wisdom. Amen. Grabe po, natapos natin yung Proverbs chapter 1. Amen. Sino po natutuwa dito? Simula po nung inaral natin yan, parang iba mo nang basahin yung Proverbs. Tumalino ka na, hindi mo na kailangan si tatalino. Wow. Amen. Tanong mo na lang sa katabi mo or i-google mo kung di mo kilala si tatalino. Okay, so, nandito na po tayo no, sa second admonition.
ng tatay na si Solomon sa kanyang anak. And actually, ito pong chapter 2 ay somehow it differs yung perspective niya sa first chapter. No? Napag-usapan po natin last Sunday na si Lady Wisdom ay sumisigaw. She was shouting in the streets, shouting wisdom, no, sa marketplace. And sad to say, hindi po lahat ay nakikinig sa kanya. She was really pleading, trying to be heard. At ngayon po sa chapter 2, ay ang tatay pa rin po ay nag-e-exhort, no, sa kanyang anak na magbigay po ng diligence pa in seeking wisdom. So makikita po natin dito sa verses 1 to 5, let's talk about the pursuit of wisdom. No? This is an encouragement sa atin po na i-pursue natin patuloy yung wisdom na binibigay po ng Panginoon. Tingnan po natin, kung aaralin po natin yung structure ng verses 1 to 5, makikita po natin na ito ay naglalaro sa if and then na structure. No? If and then. So, babasahin ko po ulit. Sa verse 1, sabi dyan, my son, if you receive my words, if you receive. Can you say that word with me? If. Ano ibig sabihin ng if? Kung. Ang tatalino. Talaga tumalino na kayo. Hallelujah. Galing, nakuha niyo po agad yung Tagalog ng if. Kung. Grabe. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, very good ka. Amen. If you receive my words and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding. Verse 4, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, ito na, then, kung, sabi po, no, kung gagawin mo ito, then ito ang mangyayari sa'yo. Okay? Mag-pause muna po ako for a while. No? Ang ganda ng title na The Benefits of Wisdom. Kasi yung word po or yung term na benefit, talagang actually gustong-gusto natin yan. Amen. Natry mo na ba na may naranasan ka na bang nabentahan ka ng gamot at anumang pong bagay yan, supplement or what, at sinasabi, the first thing that they will tell you when they're selling something is, these are the benefits. Wow. Sister Lourdes, pag inom ni, babata ka ng 10 years. Mababanat yung ano mo, yung balat mo. Pag ininom mo to, grabe, bababa yung cholesterol mo. Yan ang gusto nating lahat, amen? Lahat ng medyo matataas yung cholesterol, say amen. Mag-ingat na po tayo sa mga kinakain natin. No? Kahit pray tayo ng pray. Potaretang panitang ka ng chicharon, crispy pata. Lord, lakoye po, cholesterol ni. In Jesus' name. Hindi po makukuha yan sa in Jesus' name. Okay? At ina-apply din ni Lord, gusto din apply ni Lord yung wisdom natin sa pagkain natin. Ala nang mag-fast food po tayo yan. Amen. No? Benefits. Kaya po, ang ganda na bigyan natin ng focus ito kasi pinag-uusapan dito yung benefits ng wisdom. Kung gagawin mo to, ito ang mangyayari sa'yo. Tama po ba? Pinapakita po ng kanyang tatay na si Solomon dito na kung ano yung responsibilidad niya toward wisdom. Na sabi niya, you will gain, no? You will understand the fear of the Lord. Yun po yung pinakapuso ng Proverbs na patuloy nating binubungkal. No? This is founded dito sa Proverbs 1:7. Alam po natin to, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Then, if we want to understand yung fear of the Lord, kung paano pa natin igalang yung Panginoon, bigyan ng reverence, and to find the knowledge of God, then we need to pursue wisdom. At ang ganda po na hindi tayo iniwan mag-isa na tayo manghuhula. Paano ba ipupursue yung wisdom? Balikan po natin verses 1 to 5. Ang sabi po dyan, tingnan po natin yung kung paano ipupursue yung wisdom. Verse 1 sabi, my son, if you
receive, wow, my words, and treasure up my commandments. Nakita po nyo? Nandiyan po ba? Naka-underline yung mga yan? Naka-bold. Making your ear attentive to wisdom. And inclining your heart. Look at that. Receive, treasure up, making your ear attentive, inclining your heart, call out, raise your voice, seek it, search for it. Yan po ang pamamaraan kung paano dapat natin ipupursue yung wisdom. It's like the father was telling his son to give his earnest attention, to devote himself to wisdom. Verse 1, tingnan niyo po sinabi, receive my words. Say that word with me, receive. Hello? Receive. Come on, shout, receive. Tanggapin. I'm here to tell you, church, it doesn't mean that you're here and you're sitting there, automatically, you are accepting those words. You are receiving it. Actually, hindi. Pwede ngayon, nakaupo ka dyan, para ka lang nanonood, pero si Lord na lang nakakakita at nakakaalam if you are really receiving these words. Hello? Hindi po ba kayo nagtataka? We are receiving the same preaching every Sunday. But how come not all of us, they grow the same? We have the same pastor. We're hearing and receiving the same sermon. How come? Paglabas natin dito, iba-iba yung tubo natin. Iba-iba yung paglago natin spiritual. It's because not everyone receives the Word of God. Pag sinabi pong receive, narinig mo dito, wag dapat lumabas sa kabila. Yun po yung receive. Hello? Don't let this go in one ear and out the other. Ito pong instruction is good for you and you must accept it and make it yours. You need to internalize it. Yun po yung receive. Hindi ka lang nakanganga, iniisip mo na yung lunch mo mamaya, pumasok dito, lalabas dito, babalik ka ng Sunday, hindi mo nakakalimutan mo na naman kung anong pinreach last Sunday. You need to receive it. You want to be wise? You need to receive it. Receive these words. Sabi pa dyan, treasure up my commandments with you. You receive it, and you need to treasure them up. Hello? Tinanggap mo, ngayon mas lumalim pa, itago mo sa puso mo, i-treasure mo yung mga commandments na yan. Gising pa po ba tayo? You don't just hear it, don't just receive it, you don't just memorize it, but you need to treasure it. I love that word, treasure. It means you know, you need to recognize the value. Hello? Come on, say value. Di ba yung bagay na mabigat yung value, pinapakaingatan mo yan eh. Meron bang malaking value na iniwan mo lang sa labas? Di ba tinatago mo yan, ganun din. Pag nakita pala natin na ang bigat ng value nito, dapat pala iniingatan natin. Tinitreasure po natin yung mga commandments ng Panginoon. Because this is for our own good. That's why we must get this. Hello? I-treasure mo ito. Hello? Alam niyo po, kahit sino po mag-deliver ng Word of God dito, huwag niyong tinitingnan kung sinong nagde-deliver, kung sino ang nakatayo. Pakinggan niyo yung salita ng Diyos. Dahil kung sino man po dito, ginagamit lang yan ng Panginoon as a vessel. Amen? So again, you receive those words, you treasure them with you. Verse 2, ano pa? Make your ear attentive. Grabe, attentive pa. O, tinan mo yung katabi mo, sa upo lang makikita mo yan kung attentive yan eh. Meron bang interesadong nakaganyan? Alam niyo po, even sa pag-upo, yung gesture mo,
it says something about you. Yan yung mga non-verbal. Diba? Kung may kausap ka, sabi nga nila, at ganyan yung upo mo, parang di ka interesado. Pero pag nakaganyan ka, at gumanyan ka pa, yun. Pinakinggan mong maayos. Ginanyan mo pa yung tenga mo, ano daw? This posture is, you're like saying, ayokong ma-miss. Gusto kong mapakinggan ng mabuti. Ayokong mawaglit. I need to get this. I need to understand this carefully. Yan po yung ibig sabihin ng make your ear attentive. This has to do with attitude and disposition with regard to the instruction. If you understand, if you know, itong preaching po, ito yung time na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. So kung may high regard ka, high na respeto ka sa Panginoon, so pag preaching, hindi mo dapat tinutulugan. Ay, nagising yung natutulog. Sorry. Hello. Bantayan yung katabi nyo. Pastor, nakikinig naman ako. Inaantok lang. Pakinggan po natin mabuti to. Come on. Ayusin po natin upo natin. Come on. Sige po, lahat. Yung mga nasa taas po, sana hindi natutulog. Ay, walang nag-amen. Yung mga nasa taas po, sana hindi natutulog. Amen. Hallelujah. Paki-check nyo po, mag-popcorn or siping you can. Make your ear attentive. Hello? When you hear the instruction, listen up, value it, take it in. Ano pa po sabi dyan? Incline your heart to understanding. Ni-receive mo na, no? Tinanggap mo, tinreasure mo sa puso mo. Yung tenga mo dapat attentive, pati puso mo. You need to incline your heart to understanding. Dapat nakaposisyon po, pati puso natin nakahanda. Ito yung tanong every Sunday. Are you preparing your heart to receive from the Lord? Hello? Hello? Pastor, di ko alam yan. Dapat pala, pinire-ready ko yung puso ko. Malamang! Kailangan po, i-ready mo yung puso mo. Di ba sabi sa Bible, ang daming klase ng puso? May stony heart. Ano pa? May mabatong puso. May mababaw na puso. Merong pusong, ano pa? Pusong bato, wag niyo na pong kantahin. Maraming klase ng puso. Ang tanong, anong klaseng puso meron ka? Kasi pag matabang puso yan, maparebuke or ano man yan tinatanggap mo. Sige, palakpakan po natin yung Panginoon. You need to make whatever adjustments needed on the inside so that you are not indifferent. Alam niyo po, pag nagsalita ang Panginoon, pag nakaredy yung puso mo, kahit masakit, kahit ano yung tatanggapin mo. At lalabas ka sa lugar na ito na fresh at may bagong kalakasan. Kasi narinig mo yung Panginoon, napalakas ka, at nabago ka. Hello? Don't just take this for granted. From your heart, church, with all your affections, give yourself to know wisdom. Verse 3, sabi pa po dyan, call out for it and raise your voice. Para po itong imagery ng isang taong inahanap niya yung bagay na nawawala. Like kunwari, sino dito nawala na ng aso? Magbigay kayo ng pangalan ng aso. Jik-jik. Pag may walay jik-jik, Sister Lourdes, pakananuya po ako sa ni jik-jik. Jik-jik, jik-jik, jik-jik. Yun, oh. Narinig hanggang dun sa department store. Nawawala eh. Paano mo hanapin? Chik-chik. Chik-chik, kayo again. Chik-chik, where are you? Chik-chik. Jik-jik! Hello? Call out for it and raise your voice. Para pong pinapakita natin dito, ikaw sumisigaw ka. Wisdom! Turuan mo ko! Halika!
Yung sinasabi po ng tatay dito, he's directing not only his son's ears and attention, but pati yung kanyang puso. Parang binibigyan mo ng diin yung bata na makinig ka at huwag mong kakalimutan ang lahat ng maririnig mo. Huwag kang maging passive. You need to call out for it. You need to raise your voice. I-pursue mo yung wisdom with all your heart. Kung paano, again, huwag niyong kalimutan yon. Kung paano sumisigaw ang isang tao na nawalan, ganun mong hanapin din ang wisdom sa buhay mo. Verse 4, seek it and search for it like you would for silver and hidden treasure. Same din po. Sa isang bagay na mamahalin, kanina bagay na nawawala, itrato po natin ang wisdom ng Diyos parang isang, what? Di parang, talagang isa po tong treasure. Pinapakita po dito ni Solomon yung he is stressing the incomparable value of wisdom. Hello? Kailangan po natin i-adjust yung mga priorities natin sa buhay, yung appetites natin, pursue po natin ang wisdom above all else. Dapat ito po yung pinaka-top sa list po ng mga interest natin. Kung meron kang bagay na ipo-pursue, huwag mong kalimutan i-pursue mo yung wisdom. Huwag mo lang develop yung skill mo. Huwag mo lang develop yung learning mo. Huwag mo lang develop yung anong ibang bagay. Maganda lahat yun. Pero dapat po, on top of that, i-develop mo yung pagpupursue mo ng wisdom dahil yun po ang maglilid sa'yo na malaman mo kung ano yung fear of the Lord. The Rock City Church, your first pursuit must not be money or fame or good looks or anuman pong bagay. Your first pursuit must be wisdom. Dahil po, pag samasamahin mo yung money, yung fame, yung riches, yung lahat po ng material na bagay, I want you to know that wisdom is more valuable than all of this. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabi po doon sa binasa natin kanina, again, if, kung gagawin mo lahat ito, verse 5, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Huwag niyo pong isipin that a wise and rewarding life will just simply happen. Hindi po. Kailangan po may intentionality. Ang pagiging wise ay hindi po nangyayari by chance lamang. Hindi yan basta magpe-pray, Lord, gusto kong maging wise, Lord, in Jesus' name. Hindi po. Kaya ang ganda po ng Book of Proverbs, tinuturuan tayo, ginaguide tayo kung anong dapat natin gawin. We cannot be passive in this. And if we give ourselves to this pursuit, then we will know how to live in a way that is both honoring to God and personally rewarding. Sa ating pong mga magulang, if you're a parent, raise your hands. Come on. If there is anything that good parents want for their children, it is this, that from their hearts, they pursue wisdom. Kung meron kang ituturo sa iyong anak, meron kang ipapamana, maganda po at turuan natin sila sa landasin ng Diyos. Yung iba yung pangarap nila, anak, yung gusto ko sa'yo maging artista ka. Walang masama doon. Okay, sige. Pero alam niyo po, lahat ng binigay ni Lord sa atin na skill, looks, capabilities, lahat po niyan, dapat it serves to glorify the Lord. To honor the Lord. Ano yung looks mo? Pogi ka nga, di mo nang ginagawa yung kalooban ni Lord. Saan ka pupulutin nun? Ayan na. Napatingin na sa akin yung mga single ladies. Ay, confirmation, pastor. Kung pogi siya, hindi siya Kristiyano. O yan, very good. Kung maganda siya, na naman kilala yung Lord. Kasi may wisdom ka na alam mo na, nadidiscern mo na kung sinong ching, ching, yan yung wisdom.
Tama po ba? Kasi ang kagandahan po niyan, parents, kahit po, di ba, sabi ng Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go. Pag tinrain mo siya at nalaman niya, nilakaran niya yung wisdom ng Diyos, kahit hindi mo na siya kasama, kahit malayo ka sa Kanya, dahil naitanim sa puso niya yon, rest assured na lalakaran niya yung mga commands, yung statutes, yung laws ng Panginoon. And he will live a prosperous life. At ang prosperous life po, if you want to be successful, sabi ng Joshua 1:8, meditate on the law of the Lord. Yun daw yung mag-guide sa atin para sa isang buhay na pinagpala. Hello? Gising pa po ba tayo? So sa mga parents po, mag-take time tayo na i-disciple ang ating mga anak. Buti pang maging banding natin ngayon, ay turuan ng ating mga anak, sabayan nating magbasa ng Bible. Parang ramdam ko yung atmosphere nun. Kahit di nyo po sabihin, alam ko po yung nagiging picture ngayon sa mga bahay natin. Kanya-kanya, may hinawakang cellphone, may cellphone yung bata, may cellphone yung nanay, may cellphone yung tatay, at hindi na nag-uusap. Baka hindi man nakakapag-pray kahit kumain na. Baguhin po natin yan. Amen. So nakita na po natin doon, verses 1-5, paano natin ipupursue yung wisdom. Amen. So that we will learn how to fear the Lord. So verses 6-8 po, babasahin ko. Makita natin the source of wisdom. Napakalinaw. Amen po ba? No? Sabi po dyan, verse 6, binasa natin kanina, for the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge, grabe, and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. For the upright, He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice and watching over the way of His saints. Makikita po natin, malinaw, God, the Creator, is the source of wisdom. Of course, sino pa po kaya? Sino pa kayang reliable na pupuntahan natin, na kilala tayo at alam tayo kung di yung nag-create sa atin? Hello? Kaya po siya yung source ng wisdom, wala nang iba. If you want to be wise, then you need to know God. Hello? Kaso po ngayon nakakalungkot. We as the created being, sometimes we tend to see ourselves na minsan parang feeling mo ikaw na yung creator. Hello? Tingnan mo yung lumalabas ng mga turo ng mundo ngayon. Tama po ba? Ang creator ang magsasabi kung ano dapat. And malinaw that God created, I want to be clear and very bold and unapologetic about this, that the Bible tells us that God created just male and female. That's what the Bible is telling us. Yan ay galing sa Creator natin. Tayong created being has no right to define things because we are just created by Him, ating wise Creator. Sumusunod, alam niyo po yung buhay natin, sumusunod tayo sa order ng Diyos. We don't set the order. No! Pero yung tao ngayon, nagiging mangmang. Na sila na yung nagde-decide ng gusto nila. And because it feels good to them, at kahit baluktot, paglalaban nila yung mali. Kaya ngayon, pag gumagawa ka ng tama, ikaw na yung pinagtatawanan. Pag ginagawa mo yung mali, ikaw na yung bida. We need to understand, there is a Creator, and He is a wise God. He is full of wisdom. He is the source of wisdom. Hello? Tama po ba? Kaya sundin po natin yung sinasabi doon kanina.
regarding seeking wisdom, you need to receive His words, treasure up, make your ear attentive, incline your heart, call out, raise your voice, seek it, search for it. This is not just an exhortation po to read and study your Bible, but it is an instruction on how to read your Bible and how to listen when it is read and taught. Paano basahin? Paano tanggapin ang salita ng Panginoon? Hello? Ang ganda po na pinag-uusapan natin to so that, sabi ng Bible, my people are destroyed because of lack of knowledge. We're being destroyed because of ignorance. That's why dito po sa church, we're trying our best to educate you. We're trying our best to learn by the grace of God. If we need to be rebuked, to be chastised, to be disciplined, corrected, para lang umayos yung buhay natin, kailangan natin gawin yun. Because apart from His ways, apart from His will, apart from His wisdom, walang success, walang joy, walang prosperity, walang peace. Palakpakan mo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Apart from the Lord's will, wala. I-pursue mo lang yung wisdom ni Lord. Magkaroon ka lang ng fear of the Lord, dyan lang yung focus mo. Apart from that, walang katagumpayan. Walang joy. I'm telling you, makinig ka na. One of the wisest person who have ever lived, Solomon, na nakita na yan lahat. Gusto mong yumaman? Pinakamayaman na yon, galing na siya doon, papunta ka pa lang. Yan literal. Pero yung pinakamayaman, pinakamatalino, he almost saw everything under the sun, but he said, meaningless. Everything is meaningless. Vanity. Yun yung sabi ni Solomon. Walang kakwenta-kwenta, sabi niya, dahil para kang naghahabol sa hangin. Chasing after the wind. Makinig tayo, kaya nga nasulat yung Bible eh. Para mag-serve na warning sa atin, para mag-serve na lesson sa atin. Tapos na po ako sa mga napag-usapan natin, para hindi ka na mag-trial and error, para hindi na sayang yung oras mo. Malapit na dumating si Lord. Ano pang gagawin natin kung hindi ka magpaghamit sa Kanya? Hindi mo purihin yung Panginoon. Lahat ng hininga mo, lahat ng kalakasan mo, resources mo, time, talent, treasure, ibigay mo na sa Panginoon. Palakpakan mo si Lord. Come on. Hallelujah. Lahat ng meron ka, bigay mo na kay Lord. Ipaggamit mo na kay Lord. Yung mga looks mong yan, punta ka dun sa harapan, ngumiti ka. Mag-usher ka. May kalakasan ka, gusto mong tumulong dito mag-set up every Sunday, every Wednesday. Habang naalala ko po, no? Pag Wednesday po, meron tayong midweek service. Yung iba sa atin namimili. Pastor, nagsa-Sunday na ako, pati ba naman Wednesday? Pota, lampas na ako langit, Pastor. May lampas ba yung langit? Hello? For those of you, hello, if you are seeking for wisdom, you need to pursue it. Then if you're available, ba't di ka pumunta ng Wednesday dito? Ba't ka namimili kung pupunta ka lang ng Wednesday o Sunday? Pero kung if ever naka-schedule, darating yung Panginoon, next week, siguro araw-araw, di ka na uuwi dito, mag-church ka na lang eh. Hindi, totoo po. Di ba? Tingnan mo yung kamangmangan natin, kaya nga kailangan natin si Lord eh, kasi mamang tayo eh. We need God's wisdom. Kung naka-schedule, darating si Lord, ay wala nang uuwi. Talagang mag-pray, Lord. Marubdob. Iiyak ka talaga. Buong-buo, bibigay mo. Kasi datang ni Lord. Pero dahil may balo, kapila niya datang. So happy. I'm encouraging you. Wala kang ginagawa ng Wednesday? Come here. Kung nagwo-work po kayo, di ko sinabi mag-absent kayo sa work nyo. Glorify the Lord sa mga trabaho nyo. Pero kung free po kayo, sabay-sabay po tayo, pumunta tayo dito. Alam nyo, di po sayang lahat ng binibigay nyo kay Lord.
Pagod ka, galing trabaho, pumunta ka dito, tingnan mo, refresh kang uuwi. Hello? Amen. Suportahan po natin ang vision at anumang pong pinapagawa ng Panginoon dito. Mapalad po tayo. No? Nakapagbukas din tayo ng midweek dito because it's our heart na matulungan din yung iba na hindi nakakapag-Sunday. But kahit nakakapag-Sunday ka, again, welcome ka po every Wednesday. Amen. O, tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, see you sa Wednesday. Amen. Kasi kailangan po nating mag-encourage yan ng bawat isa. Let us not give up the habit of meeting together. The more na nagkakasama-sama tayo, mas mainam kasi mas na-encourage natin yung bawat isa. Tama po ba? Yan, pumunta na ako sa ibang topic, pero parte pa rin po yan. Tama po ba? So ang Panginoon po ang source ng wisdom. Amen? Kaya po kailangan po nating pakinggan ng maayos ang Diyos at sundin ang kanyang alituntunin. Give every diligence to hear the word of God. Kung sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the word of God. Sayang ba kung narinig mo na yung word ng Sunday at pupunta ka? Alam niyo po, iba naman po yung service ng Wednesday. Iba po yung word ng Wednesday. So kung gusto mong lumalim, pumunta ka na ng Sunday, gusto mo pang pakinggan yung word ni Lord ng Wednesday, edi mas mainam. Kahit akala nila lalampas ka ng langit, edi mas mainam. Hindi po totoo yun. Okay? Sa taong gustong lumalim, pupuntahan niya lahat. Hanggat kaya po ng schedule, gawin niyo po for the glory of God. So, tingnan po natin. Next, the value of wisdom. No? Bakit kailangan natin itong i-treasure? Dahil nga yung value nito ay parang, ayun nga, bakit kailangan natin i-treasure? Kasi yung value niya ay parang treasure. No? Ang gulo ko po. No? Pero ganun po yun. Tama? No? Bakit kailangan po nating pakamahalin itong wisdom? Why do we need to give ourselves to hearing it? Dahil alam niyo po, ang wisdom, it grants us, listen, protection from potential disasters. Sino gusto dito ng protection? Kaya nga po uso ngayon, nandyan yung mga, nandyan yung insurance sa buhay, life insurance, meron din pong sasakyan. Di ba? Hindi mo alam kailan mangyayari yung aksidente, God forbid. Pero in case na may mangyari, secured ka kasi insured ka. Hello? Tama po. Ngayon kung ayaw mong magasgasan yung sasakyan mo, huwag mong gamitin. At least, safe siya. Amen po ba? Yun yung wisdom. Ikaw na lang yung mababasa, ikaw na lang yung magko-commute. Hindi, joke lang. Tama po. Maganda po pag-usapan natin, it protects us. Ngayon, tingnan natin, God's wisdom protects us from saan? Saan bagay tayo pinoprotektahan? Are you ready? Tingnan po natin yung verses 9 to 11. No? This is summed up by this. God's wisdom protects us from committing injustice. Ayun. Pag may wisdom po tayo, nag-guide tayo para maturuan ang ating mga sarili na i-treat ang sino man ng ano sasabihin ko? Patas. Hello? Sinning against others by treating them unfairly. Ayaw nating magkasala po tayo dahil hindi natin patas na tatrato ang bawat isa. Alam niyo po, sa atin bilang Kristiyano, hindi ko po alam kung meron dito manager, meron po bang mga manager dito? May hawak ka ng mga tao? Ito po, pakiusap ko po sa inyo. I-represent mo ng mabuti ang Diyos sa business mo. Sa company na hawak mo. Amen. Again, yung mga business owners po dito, CEO ka, may hawak kang tao, i-represent mo ng maayos ang Diyos sa business na yan at dapat itrato mo sila fairly. With fairness and equity even at cost to ourselves. So pinoprotektahan po tayo. Next, sa verses 12 to 15.
Pinoprotektahan po tayo ng wisdom from wicked men or women who love sin. Alam niyo po, syempre itong mundo na ginagalawan natin, we live in this fallen world, fallen na culture, at ang sin po ay, alam mo yon, kalat-kalat lang dyan. Tama po ba? No? And we need to see this. As God grants us wisdom and character like His, we won't be drawn to them, but will recognize them for who they are. Yan din yung pinapaiwas sa atin last week. Lumayo ka doon, or last week, lumayo ka sa mga bad company. Sa mga tao na gustong gumawa ng kasalanan, gusto kang idamay. Gusto kang isama sa hukay. Iwasan mo yung mga taong yon. At habang binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon, nakikita mo sila, nare-recognize mo sila. Una pa lang, sabi doon sa pinag-usapan natin, huwag mong hahayaan kahit first step lang na simulan mo yung path na yon na lumakad ka kasama nila. Nalala niyo pa po? Doon pa lang may wisdom na. Eka makyabe karela. Sabi natin, hanggat hindi ka matibay, wag muna. Pero kung kaya mo na by God's grace at ikaw na ang mag-i-influence sa kanila, then, maging asin at ilaw ka sa kanila. At pangatlo, verses 16 to 19, God's wisdom protects us from unfaithful women or men who break their marriage promise. Hello? Pag-ingatan daw po natin those wayward women with their seductive words. Hello? Mag-ingat po tayo. Nasaan naman yung mga nagpipitagang mga kalalakihan na magsa-celebrate ng Father's Day next Sunday. Hallelujah. Tingnan nyo, walang pumapalakpak dahil ang Father's Day ay parang Mother's Day din. Sa iba daw, bongga pag Mother's Day. Anong plano nyo pag Father's Day? Wala, sa bahay lang kami kakain. Nung Mother's Day, kumain sa labas. Nung Father's Day, umuwi ng bahay. May pagkain daw sa rep. Pinapatawa ko lang po kayo. Hello, taas kamay mga tatay. Mga tatay, asawang lalaki nagmamahal sa kanilang asawang babae, taas mo ang kamay mo. At naalala mong nanumpa ka till death do us part. Taas kamay, come on! Yung mga nakakalimot na ng mga vow nila sa kanilang mga asawa. Taas kamay, till death do us part. Mag-ingat tayo. Kaya sa pagtas mo kayo, nanunumpa na tayo. Panunumpa sa... na walang ibang pinakamaganda kundi yung asawa mo lang. Karok na laway ng asawa na kaya? Tama. Walang pinakamaganda kundi asawa mo lang. At kailangan nating umiwas sa tukso. Mag-ingat sa mga babae na gustong manira ng marriage. Mag-ingat. Mahirap kung mga dalaw-dalaw yung cellphone mo, yung isang cellphone, di alam ng asawa mo. Tapos may nakaka-chat ka na pala doon na may nagwangamusta na pala sa'yo, na kaibigan lang daw, etc. Lahat pong yan, mag-ingat po tayo. Kaya pag may wisdom tayo, mapoprotektahan yung marriage natin. Dahil hindi po kalooban ni Lord na maghiwalay. Ayan, napaka-hot topic ngayon, yung divorce bill. Tama po ba? Kung anong pinagsama ng Diyos, ay huwag pong paghiwalay ng tao. But yes, I know, I understand, meron pong malinaw naman na sinasabi ng ang Bible na grounds na pwede mong hiwalayan ng asawa mo. Merong malinaw na grounds for that. Pero huwag mong hiwalayan kasi mabulok yabitis. Diba? Pinapatawa ko lang po kayo. Amen, mga asawang lalaki? Mahina talaga. Happy Father's Day. Amen, mga asawang lalaki? Kung katabi mong asawa mo, halikan mo naman. Come on. Halikan mo. Ipagmalaki mo. I-post mo sa Facebook. Gawin mong profile picture. Amen. Unfaithful women, again, or men who break their marriage promise. God gives us wisdom
So we know how to stay away from relationships that led to this kind of disaster. Yan. Kaya pag-ingatan po natin as much as possible, hindi tayo lumalabas. Babae man o lalaki, di po tayo basta lumalabas na kasama yung opposite sex. Na tayo lang, sa sasakyan, or what, no? Ka-workmate mo, or what. Amen po ba? Amen. Marami na pong kaso niyan, wag na po tayong makisama pa sa rate niyan. Amen po ba? And lastly, as I end, sa verse 20 po, 21 to 22, actually sabi ng NIV dyan, for the upright will live in the land and the blameless will remain in it. Sa ERV, honest people will live in the land and those who do right will remain there. But the wicked will be forced to live. Those who lie and cheat will be thrown out of the land. It's very interesting po na dito tinapos ng Proverbs chapter 2. No? Nag-close siya dito sa passage na to because actually it's a reminder to the Israelite people that they get to stay in the promised land if they obey God and keep His commandments. Marami po tayong mababasa niyan, no? Even sa Exodus chapter 20 verse 12 na sinabi ng Panginoon, honor your father and mother so that you will live long in the land. No? Kaya po, yung nangyari, no? Dapat 11 days lang po, makakarating na yan ng promised land. Nag-wander sila for 40 days because of doubt, because of unbelief, because of their disobedience sa Panginoon. Hello? Tama po ba? Kasi ayaw ng Panginoon na makapunta sila ng promised land at hindi ready yung puso nila. Kasi hindi sila magtatagal. Tignan mo yung Panginoon, yung concern niya sa atin. Gusto niya, look at me, kami nasa end, na pag binigay niya yung blessing, ma-enjoy mo rin yung blessing. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Sound, pinapababa na po ata ako, amen. Diba? Kaya po nakita ng Panginoon, hindi pa sila ready. At tinuruan po sila ng lesson doon sa wilderness. Dahil kahit nakalabas na sila ng Egypt, yung Egypt nasa puso pa rin nila. Yun po yung gustong tanggalin ng Panginoon sa atin. At anong meaning nito? Pastor, kung sa Israelites, yun yung sa kanila, promised land nila, ma-enjoy po nila yon. Alam niyo po yung wisdom sa atin, as I end, ito po yung magli-lead sa atin securely until the end. Dahil ang reward po nito as we pursue wisdom, hindi lang po wisdom for practical living every day, but wisdom will lead us to life, eternal life. Secured na kasama ang Panginoon sa kanyang pagdating. Tama po ba? Ang benefits ng wisdom po again, makikilala mo yung Diyos, protection from mistakes in this life, and an eternal home with God and the life to come. Ang ganda po na sabi ng Hebrews 11:16 that the heroes of our faith, they were longing for a better country, a heavenly one. So kung ikaw yon, if you're longing for a better home, kasama ang Panginoon in the future, we need to pursue wisdom. We need to seek God by believing His Word, memorizing it, accepting it, at isapamuhay po natin ito. So I hope, naging malinaw po sa atin ano po yung benefit ng wisdom. And ang prayer ko, ang wisdom po ay application ito ng knowledge na narinig natin. Huwag lang po sanang lalabas, papasok sa isa, lalabas dito. I-meditate natin, i-treasure natin, i-receive natin, lakaran natin, gawin natin. Palakpakan po natin yung Panginoon. That's the end of my message po, the benefits of wisdom. Tatayo po tayong lahat right now. Thank you, Jesus.